Purihin ka, Panginoong Diyos. Hallelujah. Praise you, Father God. Sa umagang ito, kami po ay patuloy na nagpapasalamat at nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, sa amin pong pagsamba. Dalangin po namin ang patuloy mo pong pangunguna sa aming pong kalagitnaan. O Diyos, ang aming pong pagsamba ay tanggapin mo, Panginoon, bilang isang mabangong samyo sa iyong harapan, O Diyos. Sa lahat, Panginoon, ang iyong gagamitin, mga lingkod mo, sa music team, sa amin pong song leader, sa amin pong mga mananayaw, O Diyos, patuloy na ikaw po ang makita sa amin pong mga buhay. Gamitin mo po ang bawat isa, Panginoon, para sa iyong kalwalatian. Maging ang amin pong tagapagsalita sa umagang ito, ang gagamitin mo pong mensahero, Panginoong Diyos. Patuloy mo siyang itago sa iyong presensya. Lahat ng mamumutawi sa kanyang bibig, ng mga salita mo, Panginoon, ay magiging kalakasan ng bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Hindi po lalabas sa bahay-sambahan na ito, Panginoon, na hindi pinagpala ng iyong mga salita, O Diyos. Salamat po, dakilang Diyos. Patuloy kang mapapurihan, mapasalamatan, Panginoon, sa amin pong mga pagpupuri. Patuloy mo pong ihatid ang breakthrough, Panginoon, sa pagsamba. Dakilang Diyos, hindi po kami aawit para lamang sa mga awit na ito, kundi kami po ay awit para sa iyo, Panginoong Diyos. Salamat po sa kagalakan. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat at may kagalakan sa aming mga puso. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, sabay-sabay po nating palakpakan ng ating Panginoon. And let us all together worship the Lord and praise the Lord in this place. Amen. Sabay-sabay po nating papurihan ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord, we praise your name, oh God. Thank you so much for all the grace that you're giving us, oh Lord Jesus. Lord, we just want to praise your name. Hallelujah. Grace. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your grace. Let's sing together, church. Goodness, your faithfulness, oh God. You wrestle with the sinner's restless heart. You lead us by still waters into mercy. And nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God.
restless heart. You lead us by still waters into mercy. And nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise. Oh God, your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Oh, your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Great is your love. Great is your love and justice, God of Jacob. Oh, you so victory that's strong. You lead us in the song of your salvation. And all your people sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise. Oh God, your grace is enough. Amen. Your grace is enough. Your grace is enough for me. God, I see your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. So remember your people. Oh, remember your promise, oh God. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Sabay-sabay po natin kantahin your grace. Your grace is enough. Amen. Your grace is enough. Your grace is enough for me. God, I see your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. God, I see your grace is enough. Heaven reaching down to us. Your grace is enough for me. God, I see your grace is enough. I am covered in your love. Your grace is enough for me. For me, your grace. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. God, I see your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. Amen. Hallelujah. Your grace is enough. Oh, your grace. Your grace. Your grace.
Amen. Hallelujah. Let us continue to worship the Lord. Hallelujah. We worship you, Jesus. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth, and long lay the world in sin and error pining, till He appeared, and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, all night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Truly He taught us to love one another. His law is love, and His gospel is peace. And change shall He bring, for the slave is our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise His holy name. Christ is the Lord, oh, praise His name.
proclaim His power, His power and glory. Evermore proclaim His power, His power. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy forever. Hear your people say, hear your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. Amen. And all who've gone before us, and all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, amen, sing the song forever to the Lamb. Oh, if you walk in freedom, and you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your
people sing. Hallelujah. His name. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Come on, sing together, just your name. Your name is the highest. Your name, you are holy. Stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy. You are lifted high. Holy, you are holy. Hear people sing. Hear people sing. Holy, to the King of Kings. Holy, you will always be holy forever. Oh, since got a church and the angels cry, and the angels cry, you are holy. Hallelujah. Oh, we raise the voice. Lift our voice to you, Jesus. Hear your people singing. Hear your people sing. Oh, hallelujah. Hear the voice of your people, God. Oh, we praise your name. You will always be Jesus, hear your people singing. Hallelujah, church. When you sing your song to God, sing your praises to Jesus. Oh, say your prayer to God this morning. Hallelujah. Oh, hear your people singing.
You will always be. Oh, you will always be. Amen, Jesus. You will always be holy forever. For the last time, you will always be. You will always be holy, holy forever. Amen. Hallelujah. You will always be forever holy. You are forever holy, Jesus. Hallelujah. We just want to praise your name. We just want to bring back to you all the glory, honor, and praise to God. Thank you so much, Father God, this morning. Hallelujah. Hallelujah. We praise your name, Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Good morning, church. And as we continue worshiping our holy God, I would like everyone to please first pay attention sa ating pong challenge. So sa umaga pong ito, tayo po ay magbibigay sa Panginoon at nais ko pong basahin from last week as well, Job 41 verse 11. Job 41 verse 11. Sino ang makapagsasabing may utang na loob ako sa kanya, ang lahat dito sa mundo ay akin. Let me also read in Psalm 24 verse 1. Psalm 24 verse 1. Ang buong mundo at ang lahat ng naririto ay pag-aari ng Panginoon. So, sa umaga pong ito, ang pagbibigay po natin ay pagbabalik. No po? Ang mga kaloob po natin ay hindi po nanggaling sa atin, ngunit isa po itong patotoo natin na tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon. Tama po ba? Sino po dito ang nagbibigay dahil alam niya, he recognizes that God has already blessed him. Amen po ba? Amen, of course. And so, sino pa rin po dito ang patuloy na pinagpapala ng Panginoon, ngunit hindi pa rin nagbibigay o nagbabalik pasasalamat? Meron po ba? So, I know, meron pa po. Alam ko po, meron pa po. And I would like to challenge kung sino man kayo na hindi pa marunong magtiwala o magbalik ng pasasalamat sa Panginoon, that you start to see all the blessings that God has freely given to you and be grateful and cheerful to give it back to the Lord. Amen po ba? Doon lang po sa mga hindi pa nagbibigay. Wag po kayong magagalit sa akin, pero this is a challenge. If you really believe, and whether you believe it or not, no? Maniwala man po kayo sa akin o hindi, kayo po ay pinagpapala. Hindi lang pinagpala, kundi pinagpapala hanggang ngayon ng Panginoon. And so what is the reason bakit hindi ka pa rin marunong magbigay ng pasasalamat? Let me just give you a very quick testimony. Nung bata pa po ako, kami na po ay tinuruan na mag-tithes, magbigay ng aming tithes sa baon namin. And automatic po yon, yung 10% itatabi na kasi every week binibigay
yung baon ko po for the whole week. So itatabi ko na po yon. But that was, although it was a practice, naging practice lang po siya for that sake. But as I grew up and by the grace of God, binuksan niyo po ang aking puso't isipan, I have learned that it is not just about giving, but being part of God's kingdom. And so, nung nagkaroon na po ako ng trabaho, ang una ko pong sahod, hindi ko po binigay sa mga magulang ko. Alam po nila yon. Ibinigay ko po sa gawain. And I'm not saying this because gusto ko pong ipagmalaki, but I want to testify that God has been faithful. At every time, at first time ko pong share ito, every time po na ma-increase po ako sa sahod, alam po ito ng asawa ko, yung gross na increase, ibibigay ko po ng buo sa Panginoon. At gross po yun, tataksan pa po yun. So in a sense, parang aabonohan pa namin kasi yung gross increase ko, hindi ko po siya matatanggap ng buo. May tax pa yon, may deductions pa. But I would give that whole gross to the Lord because I know it was God who made the increase, salary increase, possible. And every month, as we give our tithes, again, ang Diyos po ang nais kong itaas dito, I give at least 10%, we give, kami pong pamilya, at least 10% at gross. So may iba po sa inyo, may nagtatanong, net ba? Which means after nung withholding tax, after nung SSS, Pag-ibig, PhilHealth, laki po nun. Kasi when I compute it, mas malaki pa po ang deduction ng gobyerno kesa sa 10% ng gross. So I wanted to challenge, I wanted to believe that God would still provide even if malaki po yung kukuhanan. Pag sa gross kasi, mas malaki yung porsyento doon kumpara sa net. And up to this day, I believe and I have witnessed that God is faithful and will provide. Kung meron man pong bagay na kakaharapin, isa sa mga hindi ko po paniniwalaan ng kasinungalingan ay magkukulang ang Diyos. All throughout my life with our family, hindi niyo po ako kayang i-persuade o i-convince na magkukulang ang Panginoon. Even if mawalan po ako ng trabaho, mawalan ng trabaho ang asawa ko, I know that God will provide. In fact, if mawalan po ako ng trabaho, that's not my prayer, that's not my desire, I would still be grateful because ang Diyos po ang nagbigay nun. So whenever God gives something, there is peace that God, whenever if He would take that away, would still be faithful. So sa ating pong ngayon, it's December, at sa ekonomiya po ng lahat ng bansa sa buong mundo, ang December po ang pinakamaganda sapagkat puro gastos. Wala pong may pinakamalaking savings ng December, tama po ba? Kung meron, di magaling kayo. Pero December, sa mga nagbabudget po, yan ang may pinakamataas na gastos. But I would like to remind everyone na unahin po natin ang Panginoon. Kung kaya nyo pong magtabi para sa aginaldo, sa mga ninong ay inaanak ninyo, at sa mga kumare, kaibigan, reregaluhan ninyo, wag po nating kalimutang magtabi para sa Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos, pinupuri ka namin sa umagang ito at patuloy na Ikaw ang aming tinataas. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ay dakila at tapat, Ikaw ay banal, Ikaw ang Diyos na nagbibigay at nagtumataguyod sa amin, Panginoon, tumutugon sa aming mga pangangailangan. Panginoon, dinadalangin namin na buksan niyo po ang aming mga puso at isipan, ang aming mga mata na makita namin at magalak kami sa lahat ng mga pagpapala na inyong ipinagkakaloob sa aming buhay. Panginoon, dinadalangin namin na sa aming pagbabalik, pasasalamat, kami ay bigyan niyo po kami ng pusong may kagalakan at may kasiyahan. At alam namin, Panginoon, na ang lahat ng mga bagay ay galing sa iyo. Ang lahat ng mga ito ay galing sa inyo, Panginoon, kaya't kami nagagalak sapagkat binigyan mo kami ng kakayahan na makibahagi sa iyong ministeryo, sa inyong gawain. Ito po aming dalangin at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
Okay, good morning po. At ngayon naman po ay darako tayo sa mga announcement. Ayan. Saglit lamang po at unahin na po natin itong ating bisita. Kala ko V12 kanina to. Vis pala. Vis Chu. Ay, praise God. Welcome po, welcome. At mamaya pagpipray po namin ikaw. Ayan. Layo pa, Caloocan City, oh. Kikita nyo, layo ho, nakarating dito sa Pampanga, oh. Praise the Lord. So ngayon po, sa mga malapit po, sa mga lugar na ito na pinagdadausan po ng mga gawain, Panginoon, mga Bible study, ano? Ayan. So every Sunday ho, ina-announce naman po ito. So kung malapit po kayo sa mga lugar na yan, dito muna pala sa church po. Ayan, masyadong binibilis natin yung Pasko, So ayun po, Youth Sunday School ho, 9 a.m., second and fourth Sunday ho, yung mga kabataan. No, mga kabataan po. Ayan, sa baba po, ayan, pinangunahan po ni Pastor JB. Ayan. Then 9:30 po ng umaga, ayan, dito naman po sa umaga, kanina, ayan, sa taas po, si Sister Susan, ayan, si Teacher Susan po. Siya po ang nangunguna po. Then pagkatapos po nun, yan na ho, yung regular service po natin, Sunday service. Ano pong oras? 10 a.m. Ano ho, hindi po p.m. 10 a.m. So ayan po, mas maigi po ay before 10 a.m. andito na ho tayo. Then after po ng Sunday service, mamaya, meron ba, ano ba tayo ngayon? Wala po. Wala daw mamaya. So life group po, o yung discipleship group po, second and fourth Sunday din po yan. So kung Thursday naman ho pala, ayan, prayer meeting. Ayan, 6 o'clock po ng hapon sa baba po. No, doon po sa office po, pastoral office po. So welcome po ang bawat isa. Kung kayo po ay libre po tuwing Thursday ho, welcome po kayo at pwede po ninyong sundan din naman o subaybayan po, live po ito sa inyo pong mga bahay. Ano? I-search lang ho ninyo yung Christ-centered life. Ayan. Makikita po ninyo yon. Then, ayan naman po yung mga Bible study ho natin. Kung malapit po kayo sa mga lugar na yan, St. Dominic, Monday, 6 p.m. po lahat yan. Then Northville, Wednesday ho, Kalayaan Village, Friday. Ayan ho. Then, 5 p.m. Ano ba yun? Kebiawan ho. Kebiawan siguro yun. Kebiawan. So, ayan. Kebiawan ho. Kung malapit po kayo, dalawa ho yan ang dinadaos po dyan na Bible study po sa bahay po ni na Consial Soseng at kina Sister Tita, o minsan ho, nililipat-lipat po yan. Minsan kina Sister Linda ho. Ayan. So, sa mga nagnanais pa po na magbukas ng gawain po sa kanilang mga tahanan, makipag-ugnayan lang po kayo sa mga lingkod ng ating Panginoon po dito sa ating iglesia. So, ayan, sa membership class naman ho, third Sunday, ayan, 9:15 a.m. Ayan, okay. So doon pa po na hindi pa po nakarehistro, ika nga, o nakukunan po ng picture ho sa membership ho, pwede ho kayong makipag-ugnayan din po, no? Para makuhanan po kayo. Hindi po kayo makakaboto sa election pag hindi ho kayo nagparehistro. Hindi ho. Dito ho sa church po, no? Ayan. So, inuulit-ulit po natin, no food, no drinks. Allowed po habang nagpapahayag na ho ng salita ng ating Panginoon. Focus lang ho tayo sa pakikinig. So, ayun.
linisin po natin bago ho tayo, yung pong mga anak ho na, mga bata ho, yan, gutumin ho kasi yan. So, tayo na rin ho ang mag-aasikaso, maglilinis ng anumang naikalat ho nila, ano. So, mahirap naman ho natin na tiisin ho, hindi pa kainin sila, mag-iiyak ho sila, ano. So, yung pong mga upuan sa likod po, yan ho'y laging naka-reserve ho sa mga nanay. Mayroon pong bata na pinapadede ho, no? O pinapakain. So, wag po nating upuan yan sa mga nanay po yan. And then, ito ho, yung silent mode po natin, yung ating mga cellphone, nang sa ganun po hindi nakakagulat na biglang magre-ring ho, ano? Para sa ganun ho, makafocus po tayo sa pakikinig. At isa pa ho, mabuti na alala ko, sana ho iwasan ho natin, total naka-live naman ho ito, at pwede ho ninyong panoorin ng replay, iwasan ho natin na mag-video po tayo ng personal, no? At then ipopost natin. So iwasan ho natin yun. Minsan iikot yung video, tatama sa atin, ayun. So iwasan ho natin yung ganon. So meron pa. Sa mga ano ho pala, baka makalimutan ko. Mga tatay po, sino mga tatay dito? Mga tatay. Ay, mga tatay. So, kasi yung mga nanay, wala daw ata silang exchange gift, ano? So, gusto kong tanong kung mga tatay, kung gusto ho ninyong magkaroon tayo ng mga exchange gift. Kung yung may gusto ho, ay mamaya ho after service ho, magtanong lamang ho kayo at mailista ho natin, no? At yung amount ho, same pa rin ho, 300, kung pwede, kung gusto ho ninyong itaasan pa, pwede ho, ano. Yun. So, pa ba dito? Ayan, wala na, no? So, ngayon ho, welcome ho natin. Alayin po natin panalangin ang ating pong bagong bisita. No, si Father Viz ho, panalangin ho natin, maaari pong hilingin natin, siya po ay tumayo po, ano, para may panalangin namin. Sige ho, stress po natin mga kamay sa Kanya, ipahayag natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Salamat aming Ama sa iyong katapatan at kabutihan mo po. Una po sa buhay po ni Father Viz, Chu, bagamat galing pa siya sa malayo, Panginoon, idinako mo siya sa lugar na ito. Dalayan po namin na patuloy ka po niyang maranasan sa kanyang buhay. Ikaw po maglagay sa kanyang puso ng kauhawan at kasabikan po sa iyo, Panginoon, at sa iyong mga salita. Ano man pong naisin, pangarap niya, O Diyos, ikaw lamang po siya mapagbibigay ng katuparan sa kanya. At ang sabi mo, Panginoon, basta nagpakaligaya kami sa iyo, Diyos, magpakaligaya siya sa iyo, Panginoon, ang pangarap niya ay kanyang makakaptan. Salamat po at ang kanyang dinadalayan na rin po namin, Panginoon, ang kanyang mga mahal sa buhay ay maabot din po sila ng iyong biyaya, Panginoong Diyos. Maraming pong salamat. Ingatan mo po siya palagi, Panginoon, mag-isa kanyang pagtatrabaho, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. At ngayon, O Diyos, ay dalayan po namin na may handa ang aming puso at isipan sa pakikinig po namin ng iyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ayan. So ngayon po, praise God. Ihanda na po natin, iwaksi po natin ang ating mga alalahanin, mga sa labas. I-focus po natin ang pakikinig po natin ng salita ng ating Panginoon na sa ganun ay mapakinabangan po natin. So inanyahan na po natin ang likod ng ating Panginoon, Pastor Romel. Praise. Yun. Malakas po ba? Hindi po ako sanay sa... Nakikiliti po ako. Kinikilig po ako sa lapel. Good morning po sa bawat isa sa inyo. Amen. Nasaan na po yung mga kapatid natin? Yung mga nandun po, sino po yung mga naalala niyong pangalan? Pwede bang mag-declare kayo ng prayer mamaya? No, kailangan po nila ng prayer, mga kapatid, na na yung orientation natin about sa buhay
Naiiba na po mga kapatid. Alam niyo po ba ang kasapatan ay matatagpuan sa Panginoon? Alam niyo po ba yon? Ang sabi po ng Panginoon, ang lahat ng lumalapit sa akin, kailanman ay hindi na magugutom. Ang lahat ng nananampalataya sa akin ay kailanman hindi na mauuhaw. Ano po sinasabi ng Panginoon? Ano pong sinasabi ng Panginoon? Kung ipupunta po na, idadalhin po natin sa ending po noon, ang sinasabi ng lang Lord, either by natural or by spiritual, nasa akin ang kasapatan. Eh ngayon, kung hindi po natin ipaprioritize ang Panginoon, saan kaya natin mahanap ang fulfillment sa buhay? Nandiyan pa po kayo? Malungkot po ba? Alam niyo po, ako po ay kahit na edad 30 pa lang po ako, marami na pong pinagdaanan ng buhay ko. Talaga namang marami na pong pinagdaanan ng buhay ko. At nagpapasalamat ako sa lahat ng pinagdaanan na yon. Marami akong natutunan sa buhay. At isa po sa aking natutunan sa buhay, kahit anong gawin mo ngayon, kapatid, kahit anong gawin mo talaga, kahit nasa iyo na lahat, kung wala ang Panginoon, hindi ka po makakaroon ng fulfillment in life. Hindi mo alam ang gusto mo. Sundan niyo po ako. Medyo ako na yung puso ko, gusto ko na pong lumuha dahil yun po yung naranasan ng buhay ko. Kaya mong gawin yung mga bagay na alam mo pwedeng pagmulan ng kagalakan. Pero pag nagawa mo na, at the end of the day, malungkot ka. Nasa mga kamay mo na yung mga nananais ng iba na sa pagkakaakala mo, yun ang magpo-fulfill sa'yo. Pero pag nasa yun na, malungkot ka pa rin. Hindi mo maipaliwanag. Kaya nga po mga kapatid, marami pa rin ang mga mayayaman nagpapakamatay sa buhay. Ano po ang pwede nating i-explain? Samantalang tayo gusto nating yumaman. May mga mayayaman nagpapakamatay. Ano po ang pwede nating ipaliwanag? Sapagkat wala sa kayamanan, ang fulfillment sa buhay nasa Panginoon. Amen po. Sige po, tayo po ay kanina po habang ako po ay nakaupo ay nag-worship, Lord, I am so empty. Wala po. Walang laman ang isip ko. Pero salamat kasi maganda pong itong parang espiritu na lang ng Panginoon na nasa akin ang siyang magsalita. Sabi ko nga ako po, pwedeng magtago na lang ako at magsalita na lang para ang Panginoong Hesus na lang ang makita nyo at marinig nyo. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Hindi po natin kaya ito without prayer. Salamat o Diyos sa pagkakataon na minsan pa, Lord, we are about to listen to your word, O God, na mga salita mo na siyang nagbibigay sa amin ng kasapatan, siyang nagpupuno sa amin. Wini-welcome ka nga lamang po namin sa aming kalagitnaan. Hayaan mo, O Diyos, na marinig namin, Panginoon, ang salita that will satisfy our spirit and our soul, O God. Hayaan mo, O Diyos, na may pakilala mo, Panginoon, kung sino ka and what you have for us today, Lord. Kami umaasa lamang sa inyo. Alam niyo po yun, Panginoon. With all humility, Panginoon, lumalapit po kami. Gusto lang namin, Panginoon, marinig ang boses ng Diyos, hindi ang tao. Kaya po, God, we are just inviting you more and more in our lives. Be in the midst of us, O God. Kayo mo, Panginoon, na sa oras na ito, God, makatagpo namin ang Diyos na tapat sa aming buhay. Lord, we give you all the glory, praises in life, in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, okay naman. Okay naman po. Hindi po ako nagsusuot ng ganito kasi medyo maliit po yung tenga ko. Malaki po yung tenga ko, kaya kahit sa Saudi po, hindi ako nagsusuot. At pangalawa pong dahilan ay pagka halimbawa po nakamike ako at may nakita po akong inaantok, nilalakasan ko yung boses ko para po sila magising. Pero for the benefit po, yung mga nanonood kasi marami po nagsabi, pag binaba daw yung mic, hindi na po marinig online. So para sa inyo, titiisin po namin. Okay po? Kahit hindi ako sanay, titiisin po natin for the benefit po sa mga nakakapakinig at nanonood. Sige po, ang pag-uusapan po natin, ang title po nito is Experience Fully the Favor and the Grace of God. Okay po? Pakibasa po yung title. Bagong salita po ba yung favor sa inyo? Hindi naman. Bagong salita ba yung grace sa inyo? Hindi naman. Hindi naman po. Pero nauunawaan niyo po ba talaga ang totoong pagpapaliwanag ng Biblia patungkol sa favor at sa grace ng Diyos? Kasi kapag nauunawaan niyo po, mga kapatid, ang pagpapaliwanag ng Biblia patungkol sa pabor at sa grasya ng Panginoon, there will be no, alam niyo po yun, walang pagmamataas sa sarili mo kung nauunawaan mo ito.
Sigurado po mga kapatid, lahat ng buhay mo, laging mayroong pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Ang buhay mo pala ay may pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos kapag naintindihan mo ang totoong meaning ng favor and grace. Ready na po ba kayo? Sino po ang gustong makaranas ng favor sa Diyos? Sino po ang gustong makaranas ng habag ng Diyos? Sayang po yung mga wala, hindi nila mararanasan. Alam niyo po, pag favor ang pinag-uusapan, napakaganda po mga kapatid kasi ang favor nga, yun ngayon yung sinishare ko po sa aking sister-in-law. Pag ang favor po, favor is favor without you. Ang pabor mararanasan mo without your performance, without who you are. Alam, ang ibig ko sabihin ay hindi ito patungkol sa iyo. Ito'y patungkol sa Diyos. Okay po? Para mas lalo nating maintindihan, meron po akong definition of favor. Galing sa iba dito, galing kay Uncle Webster. Yung iba naman po ay pagpapaliwanag po ng mga kwento sa Biblia kung ano ang ibig sabihin ng favor. Pakibasa po. God stepping into one situation to make a worthwhile difference. Ang ganda po, di po ba? Ang pabor daw, halimbawa, ito na yung sitwasyon ng buhay mo, God will step into your situation at siya ang gagawa ng pagkakaiba sa buhay mo. Ang ganda, di po ba? Sino gusto makaranas noon? Grabe, lahat ng toil, lahat ng labor, ginawa mo na. Pero wala kang makita. Lahat ginawa mo na, kapatid. Pero wala kang makitang progreso. Pero dahil nga sa pabor ng Diyos kung saan God is stepping into your situation, meron kang nakitang napakandang progreso at pagkakaiba sa sitwasyon mo. Yun, gusto natin maranasan yon. Ayaw niyo po ba yan? Gusto natin yon. Okay po? Ano ba po ang definition? It is not something to earn, it's a gift, a blessing from God. Hallelujah. Praise God. Tama po ba yan? If it's a gift, it is for us to receive. Halimbawa, nagbigay po ako ng gift sa'yo. Oh, gift ko to sa'yo ha. Tapos bayaran mo na lang monthly. Gift po ba yun? Hindi na gift yun. Gift is something to be received. Okay po, ang pabor po ay pagpapala ng Diyos, regalo ng Diyos na ready na po natin siyang tanggapin. Okay po? So ano ba po? Finding favor means gaining approval, acceptance, or special benefits or blessing. Kita niyo po yun? Gaining approval. Gaining acceptance. Yung bang, wow! Sa hindi mo may paliwanag na kadahilanan, approve ka. Nasusundan niyo ba? Ni wala ka ngang katangian, pero nakagain ka ng approval, approve ka. Kasi bakit? Kumikilos ang pabor ng Diyos sa inyo. Okay po? Nasusundan? Ito na po yung pagpapaliwanag po ng mga pangyayari sa Biblia. Pakibasa po. Favor. Nasusundan po ba ninyo yan? May kakausapin po ang Panginoon sa araw po na ito. Ano? Uulitin ko pong muli sa pinaka-last. Favor will position you even though you are not qualified. Sino po ang qualified sa inyo? Pag qualified ka, you don't need the favor of God. Pag halimbawa may pinupursu kayo, kapatid ko, na ito mapapasa akin, at ang dahilan kung bakit mapapasa akin ito, I have all the qualification. Kapatid, pag ganun ang nasa isip mo, you don't need the favor of God. Pero kung alam mo sa sarili mo, Lord, wala naman po akong isasabay, wala naman po akong may pagmamalaki, marami po akong mga kamalian at imperfection, pero mapapasa akin ito because of your favor, doon po kumikilos ang pabor ng Diyos. Sino na po nakaranas ng favor sa inyo? Pabor-pabor, yung sinatawag po sa Bisaya, pabor-pabor ba? May Bisaya po ba sa inyo? Pabor-pabor. Ganito halimbawa, bibigyan ko kayo ng example na na-witness ko, na-observe ko, at magbibigay din tayo mga kapatid ng characters in the Bible who experience favor that position them. Alam niyo po yung akin pong hipag, siya po ay nung kailan lang po siya pumasa. Matagal na po siyang nag-take ng exam siguro ng nursing, ng board of nurse, ng exam ng nurse. Siguro 5 times, 5 attempt. Hindi siya pumapasa-pasa. Last year lang po yata pumasa. Ngayon po sa RHU, meron pong isang unit. Unit po ba ang tawag doon?
Item ng isang nurse sa RHU na ino-offer ang municipality. Tapos alam niyo po, ang daming applicant. Kasi mariregular ka eh. Andyan pa po kayo. Sundan niyo po yung kwento. Totoo po ito, hindi po kwentong barbero po ito yung sinasabi ko. Para lang maipaliwanag natin, based on observation, what is favor. So nag-apply po sila, halos 20 po yata. Alam niyo po kung sinong pumasa? Sinong tinanggap? Yung hipag ko. Bakit? May pabor po kay Mayor. So ang point ko po dito, it's not about your qualification. Na ipuposisyon ka dyan, hindi dahil sa'yo. Kasi kakapasa mo lang ng board exam, samantalang yung kasabayan mo, ang dami ng experience, ex-abroad. Bakit ka pinili? Kasi matalino ako, may kakayanan ako. Hindi po. May pabor ka kay Mayor. So it's not about you. So ito po ang good news para sa favor. Favor ng Diyos para kanino? Para sa mga hindi qualified. Hallelujah. Amen. May pag-asa po ba tayong maposisyon? Meron po. Amen tayo doon. Favor is for those who are not qualified. Pero kapatid, kung tingin mo qualified ka sa posisyon na yan, you don't need the favor of God. Kaya mo na eh. Nasusundan po ba natin? Kaya mo na. Ba't kailangan mo pa ang Panginoon? Halimbawa, nakipagsabayan ka. O mataas ang yung CV ko, napakaganda. Kumikintab, kumikinang. I have what it takes to be promoted. I have what it takes to be positioned. Ay, ganun ba? O, hindi mo na kailangan ng Panginoon. Nasa iyo na pala eh. Pero kung gusto mo ang favor ng Panginoon, you have to be conscious. Lord, hindi ako qualified. Wala po akong maisasabay. Ang aasahan ko na lang, pabor mo. Yun ang gustong-gusto ng Panginoon. Grabe. Yun ang gustong-gusto ng Panginoon. Ipuposisyon kita dahil ang pabor ko ang kikilos sa'yo. Pag naiposisyon po kayo ng Diyos, sabi ko nga sa inyo, maghahari ang pagpapakumbaba sa inyo kasi alam niyo ang katotohanan. It's not because of you, but it's because of the favor of God. Okay na? May natutunan po tayo? Sige po. Yun po yung na-observe natin. Tingnan niyo po yung aking kahibag. Ano naman po ang qualification? Bagong pasalang po. 5 attempts. May mas matalino, may mas experience. Pero siya po pinili kasi bakit? Friend natin si Mayor eh. May pabor eh. Baka nga hindi na kinignan yung qualification niya eh. Hinihintay na lang na pumasa ka para lang legal. Ayun, nandun po siya ngayon. Nagtatrabaho sa RHU. Sasabihin mo pa sa sarili mo, mga kapatid, pagka ganon, dahil sa akin, kaya ako na posisyon? Hindi siguro. Alam mo ang katotohanan. Kaya po sa inyo, sa bawat isa sa atin, ito nga po yung gusto ko pong namnamin natin. Nag-uumpisa na po ba ako? Introduction pa. Ito po yung gusto kong namnamin sa ating buhay. Kapag ka po inaangat na po kayo ng Diyos at pinosisyon kayo ng Diyos, sana po huwag kayong makalimot. Sana po huwag kayong makalimot. It is God who works in you. Hindi, kaya nga, ako ang dahilan kung bakit ako naposisyon, kung bakit ako nag-enjoy sa buhay, nasa tugatog ako ng tagumpay, dahil sa akin. Totoo mo? Kapag ka tinanggal ng Diyos yung divine intervention niya sa buhay mo, baka hindi ka makalabas ng bahay mo, kapatid. Nasusundan po natin? Yung bang, kaya ko to without the Lord. Lahat ng na-achieve ko sa buhay, galing sa aking paghihirap, galing sa aking kakayanan. Sigurado ka? Kasi sa pagkakaalam ko, nandiyan ka because of the divine intervention of God. Iningatan ka niya, binigyan ka niya ng hininga, hindi na inalaw na maano ka ng nakakapinsalang sakit, binigyan ka niya ng kabi-kabilang opportunities, lahat ng ingay tinanggal niya, para makamuhos ka. Amen. Nasaan na ako? Salamat. Nagising tayo lahat. Ulitin mo mamaya after 20 minutes, no? Yung mas malaki na ibagsak mo, no, Fran? Para tayong magising.
Nasusundan niyo ba, mga kapatid? Dahil sa akin, kaya ako na dito ngayon. Kapatid, isa kang mangmang. Paano pag inalaw ng Diyos na mabedridden ka? Utak mo na lang magsasabi, dahil sa akin, kaya ako nakaratay ngayon. Sana po huwag niyong makalimutan yon. It is because of the divine intervention of God in your life kung bakit kayo nandiyan. Umpisa pa lang, ginigyan ka na ng buhay. The source of life. Para bumangon kayong araw na to. Pangalawa po, mga kapatid ko, ikaw, ang Diyos, pinagpala ka ng mga damit mo at maisusot, makalabas ka ng maayos. Paglabas mo, hinarangan ng Diyos lahat ng gawain ng dyablo para hindi ka maaksidente. Pagpunta mo sa opisina, pinigil ng Diyos lahat ng forces of evil para makapagtrabaho ka ng maayos. Lahat ng opportunities, kabi-kabilaan, binigay sa iyo ng Diyos para maiangat ka niya. At the end of the day, sasabihin mo, dahil sa akin, bro, isa kang mangmang. Yun ang sinasabi ng Biblia, isa kang mangmang. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Okay po? Hindi po ako nagagalit. Sige po, tayo po ay magpatuloy. Ating pong binasa kanina is from different definition. Kinuha po natin si Uncle Webster nga. Isa po diyan, si Uncle Google. Tapos yung pinakadulo po, ina-explain na po ng Biblia. Kasi po, dito po natin ma-explain some characters in the Bible na kung saan, because of the favor of God, grabe po ang pagkakaposisyon nila. Ready na po kayo? Hanggang ilang example po kayo? Pumunta po tayo sa life po nino. Life of Esther. Sino po ang may kakilala kay Esther? May pangalan po ba dyan na Esther? Wala? Esther. Okay, sige. Kilala niyo po si Queen Esther. Ang alam niyo po, bago natin ito basahin, kasi hindi na po natin babasahin, ng buong book ng Esther. Meron pong isang hari, ang pangalan po ay Ahasuerus po yan. Mahirap i-spelling. Basta hari. Okay po? Mayaman po siyang hari. Ngayon, itong haring ito, nagkaroon po sila ng celebration. Lahat po ng prinsipe, iba't ibang hari, bisita niya po ngayon yon. Ang nangyari po, dahil nga po maligaya sila, masaya sila at nagse-celebrate, sabi po nitong hari, Ahasuerus ba yun? Check nyo na lang po si Esther, sa Book of Esther. Sabi niya, pinatawag, sasabihin nila, binastos niya ang hari. So ngayon po, since they have lost, mga kapatid ko, nag-decree sila na si Queen Vashti at ang mga kababaihan, kailanman hindi nagagawin sa asawa yon. At marapit na po ang dating i-decree ngayon. Malapit na rin po. Ilalabas na po yung decree na yon na hindi gagawin sa mga kalalakihan yon. So ang ginawa mo, mga kapatid, sabi po, hindi na dapat gagawin. O, so yung po ang nangyari, pinalitan po si Vashti. Ngayon ito pong yung king po, anong king? Ahasuerus yun, king. Oh. Ito pong hari, siya po ay nagmumuni-muni. Tapos na po yung pangyayari, tinanggal na po si Queen Vashti. Naalala niya ngayon si Vashti. Nakita ngayon ng mga tauhan niya na siya ay malungkot. Ang sabi po, ano po? Paghanap na lang natin ng papalit na queen. Okay po? So, sa buong province po, ang dami pong hinanap na queen para po maging queen po ni King Ahasuerus. Alam niyo po kung sino napili? Esther. Si Queen Esther. Alam niyo po kung bakit napili si Queen Esther? Basahin lang po natin. Esther 2 verse 9. Now the young woman pleased him and she obtained his favor. So he readily gave beauty preparation to her. Besides her allowance, the 7 choice maidservants were provided for her for the king's palace and moved her and her maidservant the heart place in. Sige po, tingnan po natin. Ano po ang next na verse ko doon, ate? Chapter 2, verse 4 to 10. Sige po, pakibaba po. Pwede po bang ibaba yan? Ayun. Itaas pa po ng konti. Sa 4 po ako. So, explain ko na lamang po, no? So, napakarami po, mga hinanap po ng mga kadalagahan, mga kapatid, para po ipalit kay Queen Vashti. At ang napili po sa kwentong yan, sino po? Si Queen Esther, si Esther po. Alam niyo po ba si Esther kung sino siya?
Si Esther po mga kapatid, sila po ay captives, napasama lamang po doon. Hindi po taga roon si Esther. Dahil nga po si Nebuchadnezzar, sinakop niya po ang Jerusalem, pati mga tao, dinala niya. Nung nagtagal po yung mga dinala niya, kasama po ang pamilya ni Esther doon. So si Esther po ay estranghero sa lugar na yon. Hindi po siya taga roon. Alam niyo po sa Saudi Arabia, sa pelikula lang natin nakikita, yung hari ka, may in love ka sa katulong mo. Sa pelikula lang yon. Pero sa Saudi Arabia, kapatid ko, sa Middle Eastern setup, ang hari po, hindi sila pwedeng makipag-asawa sa mga ganong klase. You should be part of the royal blood. Andiyan po kayo? Si Mohammed bin Salman po ng Saudi Arabia, Crown Prince, ang inasawa niya, pinsan niya. Part of the royal blood. Kasi po, hindi sila pwedeng mag-asawa ng ordinaryong tao lamang. Dapat noble ka. With a noble character, dapat mataas ang katatayuan mo. Yun po yung mga napapangasawa po ng prinsipe. Pero si Queen Esther, no qualification at all. Alam niyo po kung bakit? Hindi siya taga roon. Wala siyang royal blood. Captive siya. Servant siya. Pero pinili siya kapatid. Kasi bakit? The favor of God is with her. Nasusundan po natin. Alam niyo po ba ang Book of Esther? Ito lang ang book ng Biblia na hindi mo makikita ang salitang God. Wala kang mababasa na salitang God sa Book of Esther. Tinanong ko ang Panginoon, Lord, bakit hindi kita makita rito sa Book of Esther? Buti na lamang po may isang pastor na nagtanong din sa kanya, sa Diyos. Bakit wala nga ang salitang God sa Book of Esther? Kahit basahin niyo po, wala pong salitang God sa English translation. Pero alam niyo po, napakaganda. Ready na kayo? In the Book of Esther, sa salin po ng Hebrew. Pagka ito pong pagkakasulat ay Hebrew, yung pong pangalan ng Panginoon, the hidden name of God is there. Every time there is a pivotal event in the story kung saan in favor of the Israelites, the hidden name of God is there in Hebrew. Yod, Hey, Bab, Hey, Yahweh. Ang ganda, di ba? Sa hindi mo makita, kapatid, kung magtatanong ka, so paano po pinili si Esther? Because of favor. Wala po siyang qualification, mga kapatid. Walang-wala. Pero pinili siya dahil ang pabor kumikilos sa kanya. Amen? Unti-unti po nating naunawaan ang favor? Sige po. Next is in the life of Daniel. Basahin po natin. Daniel chapter 1 verse 9. Meron po ba tayo noon? In the life of Daniel. Basahin po natin. 1 po muna ko. Pakibasa po. Now God had brought Daniel into the favor and goodwill of chief of the eunuch. So the beginning of the life of story of Daniel, mga kapatid ko, umpisa pa lang. Andun na po ba kayo? Andyan pa po ba? Sa umpisa pa lang ng kwento po ni Daniel, ang Diyos po ang nagdalagay sa kanya sa gitna ng pabor. Dahil sa pabor na yon, siya po ang apple of the eye ng lahat ng tao. Okay po? Hanggang sa he rose into power, basahin po natin sa Daniel chapter 2, 46 to 48, basahin po natin. Then King Nebuchadnezzar fell on his face of Daniel, fell on his face kay Daniel kasi po na-interpret niya po yung dreams. Prostrate before Daniel and commanded that they should present an offering and incense to him. The king answered Daniel and said, truly your God is the God of gods, the Lord of kings, and revealer of all secrets, since you could reveal this secret. So ang pasimula po ng pag-angat ng kapangyarihan ni Daniel, nagsimula po yon sa favor ng Diyos. Andyan pa. Pwede pa po bang magbigay ng example patungkol sa favor? Sige po. Sino pa po? Andun po ba yung life of Gideon? Yan. Ito po napakaganda. Excited na kayo? Ako excited akong basahin yung Book of Gideon. Sabi po dito, in the Book of Judges, sila po mga kapatid ay alipin na. And God wants to send a deliverer. Sa pangalan po nino, ni Gideon.
Eto po mga kapatid, kinausap ng Diyos si Gideon. Tapos basahin po natin. Then the Lord turned to him and said, Go in this might of yours, and you shall save Israel from the hand of Midianites. Have I not sent you? So ang Panginoon po, kinausap si Gideon. Ikaw ang ipapadala ko. Ikaw ang magiging leader. Para saan? To deliver Israel into the hands of the Midianites. Isipin niyo po yun. Okay po. Ang sagot po ni Gideon. So he said to him, Oh my Lord, how can I save Israel? Indeed, my clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my father's house. Imagine niyo po yun? Yung clan nila, yun ang pinaka-weakest sa lahat ng clan. Ay, hindi lang yun ang bad news sa kanya. Lord, pati ako. Ako yung pinaka-hate sa pamilya. Yung bang parang, chinap-chap niya yung manok. Manok talaga. Chinap-chap yung manok. Pinaghati-hati lahat ng mga anak mo, best part. Tapos ang ibinigay kay Gideon, since he is the least of the family, ang ibibigay sa kanya, yung tenga na lang ng manok. Imagine nyo sabi, Lord, paano ko isasave ang Israel? Eh yung clan ko yun yung pinaka-weak. Tapos ako yung pinaka-hate sa family. Pero sabi po, basahin po natin. Wala na pong 16. Yun. And the Lord said to him, Surely I will be with you, and you shall defeat the Midianite as one man. Then he said to him, If now I have found favor in your sight, then show me a sign that it is you who talk with me. Amen po? It is the favor of God that possession him. Wala pong pwedeng ipagmalaki si Gideon. Takot po si Gideon. Sa sobrang takot niya, lahat ng signs na pwede niyang maisip, hinihingi niya po yun sa Diyos. Imagine niyo po yung mga signs. Nonsense yung mga signs pong hinihingi niya po. Yung basahan, babasa. Yung basahan, matuyo. Yung mga signs na yun, walang kwenta yung mga signs na hinihingi niya. Because there is fear inside his heart. Lord, kung ako talaga ang pinili mo, paglabas ko, basa yung basahan sa umaga. Hindi pa siya kontento. Lord, pag talaga ako, pag lumabas ako, tuyo naman ngayon yung basahan sa umaga. Eh, yun po ang ginagawa ng Panginoon. Dahil nga may fear siya, nagdududa siya. Alam niyo po, wala pong kakayahan, wala pong katangian si Gideon. Pero siya po ang isinusugo ng Panginoon to deliver Israel because the favor of God is in his life. At ano pong nangyari? Tagumpay po si Gideon. Okay po? Andyan pa? Sige po, sino pa po? In the life of Mary. Tingnan po, basahin po natin. What can we draw from here? Luke 1:28 po. Sabi po dito, And having come in, and the angel said to her, Rejoice. Pakibasa po. Highly favored. The Lord is with you. And blessed are you among women. Hindi po above women ang sabi. Pagka sinabing among women, pantay-pantay lang kayo. You are just a face among the crowd. Ibig sabihin, pantay-pantay lang kayo. Siya po ang pinili kasi po bakit? Hindi siya nakakaangat sa iba. Siya po ang pinili because she was highly favored. Sabi ko nga, kung nandun kayo sa kapanahunan ni Mary, baka nga kayo pa ang pinili. Amen daw dito. Praise God. Wala po siyang katangian. We cannot see any history na meron po siyang katangian. But because she was highly favored, ang favor ng Diyos nasa kanya, sabi niya ng Panginoon, you are blessed among women. Not above women. Pinagpala ka sa lahat ng kababaihan. Hindi po sinabing sa lahat, ikaw ay nakakaangat. Hindi po, pantay-pantay lang. But because the favor of God is with her, siya po ang pinili. Amen? Siguro kung nasa kapanahunan ka, kapatid, ni Mary, may chance. Ikaw ang pinili. Sapagkat wala naman po ang kakalayanan, katangihan, hindi naman po yun ang basehan. She was just highly favored. Okay po? So nasusundan na po natin, what is the meaning of favor? Sino po ang gusto makaranas nun? Mahina po, no? May hindi po nag-amen. Anong pinaglalaban niyo po sa buhay niyo? You want to do this by your own? Alam niyo po, itong lesson na ito, may recall ko lang,
Target lock na po yung lesson natin eh. Na-share ko po sa Saudi Arabia. And I have heard a multiple of testimonies about this lesson. Alam niyo po yun? Kaya ayaw kong kami lang. Gusto kong isama ko kayo. Yun eh, kung gusto niyong sumama. Kung ayaw nyo, may ibang trip kayo, okay lang naman. Pero alam niyo po, nung pinag-usapan po namin ito sa Saudi, ang dami pong testimony about the favor of God. Meron po isa doon, pamilya, may 2 anak. Since may 2 anak ka, every other naglalaba. Eh siyempre, masunurin lahat ng kalalakihan, di po ba? Siya na po ang naglalaba, maliit yung washing machine niya. Para mabilisan ng laban, kusot na rin, nilalaban niya na rin. Pero meron na po silang request ng washing machine sa housing department. Wala pong nagbibigay. Kasi kinukurakot naman po nila yung mga mga equipment doon sa Saudi. Pero after this lesson po, mga kapatid ko, bakit hindi nyo i-claim yung favor na pinag-pray natin? Eh baka wala eh. Tsaka maraming nakapila. Palakasan system. Alam niyo po, but in that week, mga kapatid, hindi ako nagsisinungaling. In that week, nag-follow up po sila. Alam niyo pong may naka-ready? Hindi washing machine na ordinaryo ha. Yung washing machine na kung saan, meron dryer na rin, 2 na siya. Hindi lang yon, may microwave pa. Alam mo, sabi ko, grabe. Kaya noon, bukang bibig. The whole week, bukang bibig. Pabor. Iba na ang pabor. Imagine nyo, marami pong nakapila doon. Pinili ang pangalan mo. Dahil sa'yo, hindi siguro. Napakaganda. Ganon din po sa taas, sa HR po namin. Because of this message, of this lesson, talaga naman. The favor of God. Kailangan lang maging conscious kayo. Hindi ito patungkol sa'yo. Utang na loob, hindi ikaw ang bida. Eh kung ikaw pa rin ang bida, abay medyo, sige ikaw muna. Hanggang ma-realize mo na ako ang bida, sasabihin ng Diyos sa'yo. Andiyan pa kayo? Eh kung nagbibida-bidahan ka pa sa harapan ng Diyos, wala namang problema. Pero kung ma-realize mo, wala kang kakayanan, umaasa ka lang sa Diyos, then the favor of God will flow in your life. Okay po? See you next week po, sa testimony, kung paano kayo ipuposisyon ng Panginoon. Not because of who you are, but because of the favor of God. Sapagkat ang favor ng Diyos, ito po ay para sa mga hindi qualified. Pakitaas ang kamay ng hindi qualified. Amen? Sila lang po ang entitled for the favor of God sa mga nagtaas. Kasi qualified ka, you don't need the favor of God. Kaya mo na yan. Good luck sa'yo. Pero kung alam mo, kapatid, you don't qualify, you need the favor of God. It humbles you down. It humbles you down. Amen? Napupuno po kayo ng pagpapakumbaba na kung alam mo, nandyan ka ngayon dahil sa pabor ng Diyos. Okay po? Alam niyo po, isa sa panalangin ko, lagi kong isinishare sa aking pong mga closest friends. Alam niyo po, isa sa mga panalangin ko talaga, Lord, huwag niyo pong hahayaan na makalimutan ko kung saan ako galing at kung saan niyo ako dinala upang huwag pong maghari ang pagmamayabang sa puso ko. Okay po? Alam ko kung saan ako galing. Okay po? At sa kakayanan ko, hindi ko kakayanin kung nasan ako ngayon. Ang Diyos po ang nagdala sa akin. Huwag niyo pong hayaang makalimutan ko yon. Upang sa lahat ng pagkakataon, pupurihin kita. Sa lahat ng pagkakataon, magpapakumbaba ako sa harap mo. Amen po. Malungkot naman po kayo. Ano ba yan? Nakakalungkot naman itong pinag-uusapan natin. Pwede bang mag-shift tayo ng lesson? Meron pa ba? Wala ng lesson. So sige po, I believe na unawaan na natin ang favor ng Panginoon. This is what we want.
Para po mawala po ang pressure sa inyo. Okay po? Kung naniniwala ka sa pabor ng Diyos, dapat wala ang pressure sa'yo. Baka hindi ako tanggapin kasi hindi plinansya yung aking damit. Baka hindi ako tanggapin kasi maraming mas matalino sa akin. Baka hindi ako pwede kasi ang dami kong mga incomplete, mga bagsak sa aking records. Siyempre pipiliin yung mga perfect, mga A positive. A positive po ba yan? Kung yun ang nakikita mo, kapatid, kung yun ang laging naiisip mo, hindi po magpo-flow ang favor ng Diyos sa inyo. Pero if you approach something, Lord, sa akin ito, hindi dahil sa akin, kundi dahil ang pabor mo ang magbibigay sa akin ito. Doon po, malaya po yun. Malaya pong magpo-flow ang favor ng Diyos sa inyo. Okay po? Ang lagay minsan, kailangan pa bang turuan tayo ng Diyos ng sitwasyon upang makapagpakumbaba tayo? Yung bang ilagay ka muna ba sa pinakamababa? Para malaman mo, kapatid, na sa Diyos lahat ng galing yan? Huwag na natin pong hayaang umabot pa tayo doon. Ngayon, alam na po natin kung bakit ka nandun, kung bakit nandito tayo, we are sustained, dahil yun sa pabor ng Diyos. Okay? Parang hindi kayo sumasang-ayon, Sige po. Sige po. Next lesson po natin is about the grace of God. Ano po? Is there any difference about favor and grace? May difference po ba? Sige, basahin po natin. Grace of God usually defined as undeserved favor. Grace cannot be earned. It is something that is freely given. It is something that you receive from God even though you don't deserve it. Wow! Para akong umangat yung puso ko. Ito daw yung natatanggap mo sa Diyos sa kabila ng hindi ka deserving. Wow! Sino po ang deserving sa harapan ng Diyos, tingin niya? Wala? Sino po ang tingin niya perfect siya sa harapan ng Diyos? Wala din? Okay, balitan ko yung tanong. Sino po sa tingin niya ang hindi deserving sa harapan ng Diyos? Sino po sa tingin niya ang hindi perfect sa harapan ng Diyos? Then you need the grace of God. Sapagkat ang grace ng Diyos, kapatid, ito po ay para sa mga undeserving. Isipin niyo po, Grace sa Tagalog, kagandahang loob. Halimbawa ako po, may kagandahang loob ako. O ito, kagandahang loob ko sa'yo. Bibigay ko, ha? Pero every weekend, kailangang magtabas ka ng damo sa bahay. Kagandahang loob mo ba yun? Pag binigay ko yung kapatid, sahod mo na yun. Hindi na kagandahang loob ang pinagmulan. Nasusundan niyo po ba ako? O ito, ha? Lechon. Mula sa kagandahang loob ng puso ko, ibibigay ko itong lechon na to. Pero weekly, maghuhugas ka sa bahay. Hindi po mula na sa kagandahang loob yun. May kabayaran na siya, maghuhugas siya. Ang kagandahang loob, kapatid, ito'y para sa mga tao na undeserving. Yung walang may pagmamalaki sa harapan ng Diyos. Amen? Sino may gusto nito? Ako gustong-gusto ko ito. That God will bless me not because of me, but because of Him. Ang ganda po nun. Na pagpapalain ka ng Diyos, hindi dahil sa'yo. Kapatid, maghulos daily ka, hindi dahil sa'yo. Kung pagpapalain ka ng Diyos, dahil sa Kanya. Punong-puno siya ng kagandahang loob sa Kanya. Okay? So ano po ang natatanggap po natin from the grace of God? Tiging basahin po natin. Basahin lang po natin itong mga verse ko, Now to him who works, the wages are not counted as grace, but as debt. Tama po? Sa Kanya na kung wagawa, pag ibinigay ito ng Diyos, hindi na po ito habag, hindi na po ito grace, kundi ito ay utang. Kasi may ginawa ka na eh. Ang grace po, kapatid, wala ka pang ginagawa, bumubuhos na sa buhay mo yon. Anong dahilan ng Diyos? Ikaw ba? Hindi. Siya. Tama po?
Yung bang, if God will bless you, hindi dahil you are so faithful in your life. Hindi po yan. If God will bless you because He is so faithful in your life, yun po ang totoo. Kasi kung faithfulness naman po ang pag-uusapan ng bawat isa sa atin, sino po ang pwedeng tumayo at sabihin mo sa Diyos, "O Diyos, I deserve every blessing dahil tapat na tapat ako sa iyo." Alam mo yon? Ang bilis mo namang makalimot, kapatid. Andiyan pa ba kayo? Sino po ang pwedeng tumayo nga sa harapan ng Diyos na, "Panginoon, dahil deserving ako sa katapatan ko sa iyo, pagpalain mo ako." Totoo? Wow, ikaw na. Ikaw na. Grabe, ikaw na talaga. Pero ang totoo, wala nyo, ang totoo, pagpapalain ka ng Diyos, hindi dahil ikaw. Pagpapalain ka ng Diyos, dahil tapat ang Diyos sa buhay mo. Okay po? Kinikilig pa ang Diyos dahil tapat siya sa buhay mo. Sorry po. Okay pa tayo? So sige po, ano po ang mga natatanggap natin? By the grace of God. Number 1 is favor. Nakita po natin, number 1 is favor. So nakita na po yung difference? Ang favor po, ang magpo-position sa inyo, kahit na hindi kayo qualified. Ang grace naman, kapatid ko, makakatanggap ka sa Diyos kahit na hindi ka deserving. At ang una pong mararanasan nyo dyan is favor. Nakita nyo na po yung difference? Nakita na po ninyo yung difference? Favor will position you even though you are not qualified. Grace will allow you to receive something from the Lord even though you don't deserve it. So wala po tayong ibibida, ang Panginoon lang. Another thing po na nare-receive natin by the grace of God is election by grace. Romans 11:4-6. But what does the divine response say to him? "I have reserved for myself 7,000 men who have not bowed to the knee to Baal. Even so then, at this present time, there is a remnant according to the election by grace." Ano po sinasabi sa Romans? Ang Panginoon po, mga kapatid, sa time of Elijah, sabi ni Elijah, "Lord, ako na lang mag-isa. Wala na akong kasama sa buhay. Mas maigi pang mamatay na lang ako." Sabi ni Elijah. The divine response of God is that, "I have reserved 7,000 men na para sa'yo, na sa akin yon." Hindi para sa'yo. "I have reserved 7,000 men." Ngayon, inuungkat dito, ano ang basihan ng Diyos ang pagkaka-reserve ng 7,000? Election by grace. Pinili ko sila, itong 7,000 na ito, hindi dahil sa kanila, kundi dahil sa akin. And so in our time, there is what so-called election by grace. Dahil sa Kanya. Nasusundan pa? Naalala ko po tuloy yung John 15 verse 16 po ba yun? "Ako ang pumili sa inyo," sabi ng Diyos. "Hindi mo ako pinili." Wow. May verse po ba tayo noon, kuya? Pwede po ba? Mabilis po ba yun? John 15? Wala? Okay lang po kung wala. Ako na lang po magbabasa. Sabi po dito, no? Sabi ng Lord, "But I choose you." Wow. Bakit kaya kanya pinili? Kasi mabait ako, kuya. Kaya ako pinili. Hindi po. It is by the grace of God. Okay po? Nasusundan natin? Yun. Back to reality. Sige po. Okay na? Mas malakas po yung isa yun, no? Pero okay naman. Naririnig naman. Wala lang po siguro ako dito. Sige po. Tingnan natin. Pumunta po tayo. Next thing po, mga kapatid. Election by grace. Pinili ka ng Diyos dahil sa Kanya. Hindi dahil sa'yo. Number 3 po. Yung calling po natin. Sabi po ni Paul, "And I thank Christ Jesus our Lord who has enabled me because He counted me faithful putting into the ministry. Although I was formerly blasphemer, a persecutor, and an insolent man, but I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief.
And the grace of our Lord was exceedingly abundant with faith and love, which are in Christ Jesus. Sino po nakakilala kay Paul? Saul. Si Saul po ay persecutor po. Okay po? Siya po ay persecutor po ng mananampalataya. Pero ginamit po siya ng Panginoon na instrumento para ipahayag po ang good news. Ngayon, kung tatanungin, ano ang basihan ng Diyos para piliin si Paul? Wala po. Wala pong katangian si Paul. Kasi persecutor siya eh. Ano pong basihan? Ito po, the grace of God. Sa kagandahang loob ng Diyos, pinili niya po si Saul. Okay? Malapit na po ako. Konting panahon na lang. Okay po? Isang drill lang tayo ulit. Sabi mo sa katabi mo, kamusta ka? May kasamang hininga. Ayaw? By favor, kapatid. Ayaw mong favor ang kumilos. Kumusta ka? Sige po. Yung una po is the favor. Nare-receive po natin by grace. Pangalawa po is your election. Pangatlo po is your calling. Number 4 po ako. Strength in serving. Sabi po sa Philippians, therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling, for it is God who works in you, both to will and to do for His good pleasure. So mga kapatid, sa mga naglilingkod sa Diyos, the servant of God, ano po sabi dito? Dito po sa pagkinauli, for it is God who works in you. Para saan? Both to will and to do for His good pleasure. So sa atin po, it is by the grace of God pa rin. Ang grace ng Diyos, inilalagay niya po yung desire na maglingkod at inilalagay niya po yung kakayanang maglingkod. It is the grace of God pa rin. Okay? Andyan kayo? So, malapit na po. Number 5, spiritual blessing. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Having predestined us to adoption son by Jesus Christ to Himself, according to the pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the beloved. So pinili ka ng Diyos, kapatid, before He created the world, pinili ka na ng Diyos because of His grace. Yun po ang dahilan kung bakit pinili ka. Okay po? Sige, tuloy na po natin. Number 6. Sufficiency in all things. Basahin naman natin. Matatapos na ako eh. And God is able to make all grace abound towards you, that you, always having all sufficiency in all things, may have abundance for every good work. Nabasa po ninyo? And God is able to make all grace daw. Lahat ng kagandahan daw ng loob ng Diyos, ibinibigay niya na sa inyo. Para saan? Abound toward you, that you always having all sufficiency in all things, upang may kasapatan kayo sa lahat ng bagay. Naalala ko po tuloy si Pastor Edwin Boyson. Konting na lang, no? Konting patalastas na lang. Si Edwin Boyson po ay isang professor po namin. Nung nakausap ko po siya, alam niyo po, engineer po yun eh. 1990s, may offer na po siya sa USA. If I'm not mistaken, $4,000 yun tayong kanyang offer 1990s as an engineer. Ano niyo po yun, engineer? 4,000 USA. Pero alam niyo pong ginawa niya? Hindi niya po grinab. Ano po ang pinili niya? Pagpapastor. Isa pong napakalaking decision sa buhay. Nandiyan pa kayo? 1990s, $4,000. Pero hindi niya po tinanggap yung job offer na yon. Pinili niya pong magpastor. Alam niyo po mga kapatid, yung testimony ni Pastor Edwin, sabi po ng kapitbahay nilang may tindahan. May tindahan po yung kapitbahay nila eh. Akala ba nila, favorite nila ang noodles. Araw-araw, bumibili daw yung anak niya ng noodles. Akala ng tindahan, favorite niyo noodles, no? Hindi nila alam, sabi ni Pastor Edwin, yun lang ang kaya naming bilhin. Grabe, no? Grabe.
Kinalimutan mo kung sino ka. Kinalimutan mo ang pangarap mo. Kinalimutan mo ang pwedeng maging kung sino ka for the sake of your calling. Grabe yun. Pagka pinag-uusapan namin yun, napakalaking decision. Nandiyan pa ba kayo? Sabi nung kapitbahay, favorite niyo yung noodles, no? Sabi ni Pastor Edwin, hindi nila alam, sabi niya. Yun lang ang kaya naming bilhin na pagkain. Grabe. Pero po, totoo po itong pinag-uusapan natin, mga kapatid. Grace, God is able to make all grace abound toward you, that you always having all sufficiency in all things. Kahit na ganun po yung nangyari, hindi nagkulang ang Diyos sa buhay niya. Ngayon, until now, professor pa rin siya sa theology, sa Christian, sa ano. Sino pong gusto magpastor sa inyo? Sino pong gusto magpastor? Ang pastor po ay pagkakatawag, hindi po ito pinipilit. Okay po? Andiyan pa kayo? Pero grabe yun. Sabi ko nga, sa time na yon, $4,000. Engineer ka, magiging engineer ka sa USA. Grabe. Pinili mo ang pagpapastor. Pinili mong kumain ng noodles araw-araw for the sake of a lost soul. Andiyan kayo? Imagine mo, may future ka, pero pinipili mo dahil isinasaalang-alang mo ang mga nawawalang kaluluwa. Hindi naman po ako nagdadrama kayo, no? Pero napakatindi pong decision making in life. Pero salamat kasi nakita ko po ang katotohanan ng verse na ito, that you always having all sufficiency in all things may have abundance for every good work. Nakita ko po sa buhay nila, hindi sila nagkulang. Nakagraduate na rin po yung mga anak nila, hindi sila nagkulang. Ngayon, talaga namang napakalanding testimony. Napakatending testimony. Okay po? Sino po ang kayang talikuran ng kanyang buhay for the sake of ministry? Mahirap pong decision yun. Okay po? Saludo ako. Praise God. Praise God. Pagka ginawa niyo po yun po ang desire ng heart niyo. Take this verse in your life. Lahat ng grace ng Diyos, ibibigay niya sa iyo upang sa lahat ng larangan ng buhay mo, hindi ka magkulang. All sufficiency in everything. It takes faith. It takes faith, my dear brethren. Okay? Marami pa tayong oras, oh. May 15 minutes pa ako. Pag nga tumabot ng 12:30, okay pa kayo. Pagka 30 minutes pa lang. Joke. Okay tayo, no? Okay tayo. Okay tayo. Sige po. Ano pa po ang natatanggap natin sa Panginoon? By God's grace, it's our salvation. For by grace you have been saved through faith, and not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Ang kaligtasang meron kayo ngayon, hindi dahil sa inyo, kundi dahil sa habag ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ninyo. Amen? So last na po mga kapatid, sinong gusto makareceive ng guarantee? In everything sa ralangan, mga sigurista, bibigay ko to, basta may garantiya. Babalik mo. Laging ganon, no? Nase-settle tayo. Napapanatag ka pag nakakita ka ng garantiya. Kasi advance muna bago ano. Pag wala, medyo... Ngayon, tatanggapin po natin the guarantee of God's grace in our lives and that the favor of God will flow forever in you. Ready na po kayo? Ano yung garantiya? Basahin po natin. Pakibasa po. For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Ang grace ng Diyos, nag-conclude na rin po ako sa isang lesson na ganito. Alam niyo po ang garantiya na ang habag ng Diyos ay nasa inyo? Ang laws and commandments ay binigay daw kay Moses. Pero yung habag ng Diyos ay naparito sa pamamagitan ni Jesus Christ.
Pangalawa pong verse mga kapatid, for the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Yung Diyos, yung habag daw ng Diyos that brings salvation, nagpakita sa mga tao. Sino yon? Si Jesus Christ. Alam niyo po ang garantiya na hindi na matatapos ang habag ng Diyos sa buhay niyo? Yun ay si Jesus Christ na tinanggap ninyo. Sino pong tumanggap na kay Jesus Christ? Kapatid, si Jesus, siya ang larawan ng kagandahang loob ng Diyos. At hindi lang po siya larawan, siya ay nananahan sa inyo. Amen? Because the Bible says, don't you know that the Spirit of Christ lives in you? So dahil nga tinanggap nyo na si Jesus Christ sa buhay nyo, kailanman hindi na kayo mawawalay sa kagandahang loob ng Diyos para sa inyo. At dahil nga ang kagandahang loob ng Diyos ay nasa inyo na, kailanman kapatid, hindi na mawawala ang pabor ng Diyos sa inyo. Huwag nyo sanang kakalimutan, it is because of Jesus Christ. Kaya kayo nandyan sa sitwasyon na yan. Okay po? Sabi nga ni Paul, but by the grace of God, I am what I am. May pagmamalaki po si Paul. Kung may pagmamalaki sa inyo, sabi nga ni Paul, lalo na ako. Sa Philippians. In Corinthians, he said, kung ano man ako ngayon, kung sino man ako ngayon, it is by the grace of God. Okay po? So tayo po ay manalangin. Ready na po ba kayong manalangin? Habang ako po ay umaawit, ako po ay nasa likuran kanina, minsan nane-neglect na po yung prayer life. Alam niyo po yan? Uy, pagpipray daw kayo ni Pastor. Sige, next time na lang. Sino po ang sa inyo po, no? Sino po ang lumalapit sa isang pastor para humingi ng panalangin? Parang wala na akong nakikita. Meron po ba? Meron po sa inyo? Yung bang, Pastor, panalangin mo naman ako. Naalala ko si Apong Charlie. Sa akin lang po ito, no? I'm speaking my behalf. Kung meron po kayong it is my, ito lang sa akin, it is mine. Paglabas ko po diyan, Apong Charlie, sabi ko, umiiyak siya. Bakit po kayo umiiyak? Pastor, panalangin mo naman ako. Alam niyo po yan? Sa inyo po. Sino po ang lumapit na sa isang pastor para maipanalangin siya? Ayun. Kailan po yan? 10 years ago. Alam niyo po, ang bisa ng panalangin? Alam niyo po yun? Hindi niyo po na, kung babasahin niyo po si Isaac, sino kakakilala kay Isaac? May 2 pong anak. Sino po yun? Tatapusin ko po yung time ko, 12:00. Baka ma-undertime po ako. 2 bagay lang yan. Kung sobra ka, i-remind ka. Kung kulang ka, i-remind ka din. Kaya isasakto ko siya. 12 o'clock ako. Okay po, 12 o'clock ako. Sino po ang anak niya? Jacob and Esau. Sabi po ni Isaac, nung siya po ay mamamaalam niya, inutusan niya po ang kanyang anak na si Esau. Hunt a game for me. After that, I will pray for you and I will bless you. Sabi niya. Pero ano pong nangyari? Siya po ay nalinlang. Nagpanggap po si Jacob na si Esau. So ang kabuuan, sino po ang naipag-pray? Si Jacob. Si Jacob lang ang nakita niyo pong story doon. Pero hindi niyo po nakita yung story po ni Esau. Alam niyo po ang nangyari kay Esau? Sabi po ni Jacob, sabi po ni Isaac, nung magpapapray na po si Isaac, si Esau, Lord, pag-pray mo na, Ama, pag-pray mo na ako, ito na yung hunt ko, game ko. Naka-ready na yung kanya pong ihahain sa kanyang anak, Ama. Sabi po ni Isaac with trembling, ay grabe. Siya po ay with trembling, sabi ni Isaac, ha? Sabi niya, kung babasahin niyo, sino ka? Ako po si Esau. Sino yung pinanalangin kong una? Sabi po ni Isaac,
Indeed, he is blessed kasi pinanalangin ko na siya. Alam niyo po ginawa po ni Esau? Umiyak po siya ng mapait. He wept bitterly. Sabi niya, Ama, wala na ba kayong pwedeng ipag-pray sa akin? Ganun po ganun po nila tinitignan ang kapangyarihan ng panalangin. Pangalawa pong sabi ni Esau, Ama, sabi po niya, kahit na konti, wala na ba kayong ipag-pray sa akin na blessing? Nagmamakaawa po. Lesson po namin yun sa PM. Nagmamakaawa po si Esau. Lord, Ama, pwede bang ipag-pray mo rin ako kahit konti lang? Ganun po nila nakikita ang kahalagahan ng panalangin. Sa atin po, pag-pray ka daw ni Pastor, mauna ka na. Pag nagpa-altar call, titignan muna yung katabi. Pupunta ba to o hindi? Pag hindi pupunta, hindi na rin ako pupunta. Grabe, anong nangyari? Anong nangyari? Sa time po nila, pag hindi sila na ipag-pray, umiiyak sila. Si Isaac din, nung iba yung na ipag-pray na, he trembled, sabi po sa ating pong pag binasa niyo po. Nanginig siya. Kasi bakit? Sino yung pinag-pray ko? Kasi mangyayari yung pinag-pray ko. Walang duda. That's how they see the power of prayer sa panahon nila. Sa atin po, minsan, pag-pray mo naman ako, para lang oh sige. Minsan di mo nabanggit sa panalangin mo. Sino po na magme-message, pray nyo naman kami. Sige, Pero hindi mo na isama sa panalangin. Alam niyo po, may isang church na kung saan, alam niyo po after po ng gawain, meron pong nakahandang mga kamay sa labas ng simbahan. Para saan? To lay hands those who want to seek prayer. May church po sa Singapore. Meron pong ministry doon. Paglabas mo sa simbahan, may nakabang ng mga kamay. Para saan? Para i-lay hands ka at ipanalangin. Hindi para sampaling ka, kapatid. Hindi naman. Para ipanalangin ka, may ministry pong ganon. Wow! Napakaganda. Hindi pa, 5 minutes pa. Huwag niyo ako madaliin, 5 minutes pa. Napakaganda, kapatid. Kasi hindi pa sila enough, hindi pa sila nasatisfy sa lesson. Ang tagal ng lesson. Ang tagal ng service. Paglabas, nag-uunahan pa para po mga kapatid malapatan ng kamay at maipanalangin. Grabe, no? Anong nangyari sa ating dalawa? Ano po, maibalik po ang pagtingin nyo sa kapangyarihan ng panalangin. Amen po. Amen. Balik po tayo. Thursday po ang prayer meeting. Thursday po ang prayer meeting. Sama-kasama tayo. May online naman, Pastor. Ay, okay, sige. Nanonood ka ba talaga? Nanonood ba talaga kayo pag online? Ano po? Yes? Sa iba po? Sino po yung nag-share ka last week, Thursday? Ay, nakikinig po. Saan po yan? Sige po, thank you po. Kaya kung hindi naman kaya at meron pong limitation, pwede naman po. Pero hanggat maaari, di po ba, there is a special anointing, outpouring of anointing pag nagkakasama-sama po ang mga mananampalataya. Okay? So ready na po ba tayong manalangin? Sige po, tayo po ay tumayo. No? Mananalangin lang tayo ng favor from God. Sige po, samahan niyo po ako sa pananalangin. Alam niyo po kapatid, kung sa atin lang, no, sa kabila ng mga imperfection po natin, sa kabila po ng mga shortcomings natin sa Diyos, anong pwede mong iharap sa Diyos para sabihin mo, Lord, bigay mo sa akin to? Siguro po, wala po, no? Muni-munihin niyo lang, kapatid. Ikaw na may pagnanais lumapit sa Diyos. I don't know who you are,
Pero kung may pagnanais kang lumapit sa Diyos, at ang daladala mo pa rin is your consciousness about yourself, kapatid, bumalik ka. Bumalik ka sa katotohanan. It is not about you, but it is about God who is faithful in your life. Ang dami nating imperfection, no? Ang dami nating unfaithfulness sa Diyos. Ang dami nating shortcomings sa Diyos. Hindi na pumabilang, kapatid. Hindi na pumabilang. Kaya ang pwede lang nating ilapit sa Diyos, Lord, it's not about me. It's about you, Lord. Oh, it's about you, Lord. Can you just close your eyes? Can you just close your eyes, kapatid? Kapag hindi mo pa tinatanggap si Jesus sa buhay mo, kapatid, kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus Christ sa buhay mo, ano po kaya ang pwedeng lingunin ng Diyos para harapin ka niya? If He sees you as a sinner man. Bakit, kapatid, ano ang pwede mong ipakita sa Diyos? Wala. You need Jesus Christ in your life. You need Jesus Christ in your life. Dahil si Jesus, kapatid, ang naglalarawan ng kagandahang loob ng Diyos. Kagandahang loob na kung saan yung mga imperfection natin, yung mga shortcomings natin, pwede tayong tanggapin ng Diyos dahil sagana siya sa kagandahang loob. Yun lang ang pwede nating asahan sa larangan ng ating paglapit ng Diyos. Isa lang ang pwede nating asahan, ang kanyang kagandahang loob. Punong-puno siya ng kagandahang loob ng Diyos. Kaya po, kapatid, if you did not receive yet Jesus Christ in your life, and if you want to experience God, I'm just inviting you, receive Jesus Christ in your life now. Sabihin mo sa sarili mo, sabihin mo sa Panginoon, Lord, tinatanggap kita sa buhay ko. Alam ko po, marami akong kasalanan, pero salamat dahil sa ginawa mo, kinuha mo lahat ang kaparusahan ng aking kasalanan. If you pray that prayer, and if you put your faith on that prayer, kapatid, you are a free man. Ikaw ay malaya na sa kaparusahan ng Diyos sapagkat naniniwala ka na ang lahat ng iyong kasalanan, kinuha na ni Hesus Kristo na tinanggap mo sa buhay mo. Lord, hayaan mo, O Diyos, na ma-restore ang relationship. Lord, we just want, God, na ma-restore yung relationship namin sa inyo. As a father and son, Lord. O God, hayaan mong ma-enjoy namin yung relationship namin sa inyo. Na bilang isang anak, na walang ibang inisip kundi kung sino ang ama niya. May we have a relationship like this, Lord, na kung saan ang aming consciousness is not about who we are, Lord, but about who you are in our lives. At nakita po namin, Panginoon, ang katapatan niyo sa aming buhay. Hindi po mapapantayan yung katapatan namin, O God, dahil sa kabila ng aming pong mga karanasan, kabila po, Panginoon, ng nakaraang buhay po namin, you choose us. Sabi po ninyo, you choose us, Panginoon. You did not choose me, but I choose you. Kayo pa rin ang pumili sa amin dahil punong-puno kayo ng kagandahang loob sa amin. Salamat po, kapatid. Hayaan mo na ang Diyos ay malayang kumilos sa iyo. Invite Him every day of your life. Hindi natin to kaya. Hindi natin to kaya. Kaya, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay, nais ka naming maranasan, O Diyos. Sa mga times na hindi na po namin alam ang aming ginagawa, salamat may pangako ka, Panginoon, na kayo po, Panginoon, ay hindi na mawawalay sa amin. Who can separate us from the love of God? Wala na. Ni kamatayan, ni kahirapan, ni kagutuman, even nakedness, even authorities in the darkness, hindi na kayo pwedeng mapahiwalay sa pag-ibig ng Diyos sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nasa inyo at nananahan na yun ang Panginoong Hesus Kristo. Lord, hayaan mo, O Diyos, na haharapin namin ang buhay na ito sa pag-alaala, Panginoon, ng katotohanan kailanman hindi na kami mapapalayo sa inyo. Salamat po, O God, sa mga kapatid ko na naririto ngayon, O Diyos, na may mga daladalang panalangin. I'm just declaring your favor over this prayer, Lord. Kapatid, stop relying on yourself. Hindi natin ito kaya. And you cannot accomplish anything if you want to experience full favor from the Lord.
stop thinking about yourself and start thinking about the favor of God. Because the favor of God is for those who do not qualify. Kung sa tingin mo wala kang ibubuga, kung sa tingin mo wala kang isasabay, kung sa tingin mo kapatid ay wala kang pwedeng ipagmalaki, the favor of God is working in you fully. Kaya Lord, sa mga kapatid ko na may desire, let your favor position them in the name of Jesus Christ. Tanggapin mo ito kapatid. Receive the favor of God. Yun ang magpo-position sa'yo. Salamat po Panginoon. We will rely on your favor. Oh, purihin ka Panginoon, O God. At sa pangako po ng inyong hagandaang loob, Lord, thank you that you are in our lives, Lord Jesus. Na kahit kailan, hindi na mawawala yung kagandahang loob niyo sa upo sa amin, O Diyos. Salamat po. Lord, lalabas po kami sa simbahang ito, Panginoon. Dala-dala ang katotohanan, O Diyos, na may Diyos kami sa buhay namin. That whatever happens, mga ng aking pong pinag-aralan, Lord, isusugo mo kami in the midst of wolves. Pero walang problema. Sapagkat if God is with us, who can be against us? So lalabas po kami sa simbahang ito, dala-dala po ang iyong pangako. That you are with us. Since you are with us, no one can be against us, O God. Salamat po ng marami. O Diyos, pinupuri ka lang namin sa umagang ito. I believe you have reached someone, Lord. Pinalakas mo ang puso ng aking mga kapatid, Panginoon. Binigyan mo sila ng buhay na pag-asa na dahil hindi naman ito pala patungkol sa akin, ito'y patungkol sa Diyos na nagmamahal sa akin. Yun ang totoo, kapatid. In everything, this is not about you. This is about the Lord who loves you so much. Magtatagumpay ka hindi dahil sa'yo, kung hindi dahil sa Diyos na tapat sa buhay mo. Sana, batid, maalala mo lagi ito upang maranasan mo ang kabuuan ng pabor at habag ng Diyos sa buhay mo. Salamat po ng marami, Ama. Just raise your hands for the final blessing. May the love of God be with you, now and forever. May the grace of the Lord Jesus Christ that sustains you and give you all sufficiency in all things be with you. And may the communion of the Holy Spirit that leads you to better understanding on everything, the communion of the Holy Spirit that leads you in decision making, be with you now and forevermore. This all we pray in Jesus' name. Amen and amen.